Kain tayo, simple lang pero masarap. Hello mga ka-cheers! February na, kaya tara, muling samahan niyo po ako sa isa pa nating ibabahagi ngayon. Let's go! Tara! Diyan nga po, dahil po tayo ay half day lang na magtatrabaho dahil pag Thursday po tayo ay pumupunta sa church. Kaya tanghali na po tayo magtatrabaho at syempre inuuna po natin ang pagsampay ng ating mga nilaban bago tayo umalis. At bago tayo umuwi ay namalangka na rin po tayo dahil makakapagluto tayo dahil mag-isa lang po tayo dito sa bahay. Yay! At yan, bumili po tayo ng kunting pork. Ang halaga po niyan ay $30 na times 7. Kano? Ganon. Ang mahal na rin. Kaya wala talaga pagkain yan. At bumili rin po tayo ng isang tilapia dahil ang tagal na natin nag-craving. Ay hindi naman po tayo makapagluto. Pwede naman po magluto, kaya lang tamad po tayo maglinis ng kusina kasi parang pakiramdam ko at amoy ko ay malangsa ang kusina pag nagpiprito kasi nga syempre iba naman po dito kasi kulob siya kahit pa may exhaust fan ay kailangan natin linisin talaga. At siyempre bumili rin tayo ng kamuti tops para ilalagay po natin sa ating gulay. At yung diba po dyan ay atin pong egg omelette with that. O diba? Bagong putahe. Kasi diba pag naglalagay tayo sa halimbawa sa sinigang, sa may sabaw ay konti lang. Tapos bumili din po tayo diyan ng pak choy ba yan? Yan, gusto ko po yan nilalagay sa sa may sabaw. Katulad ng instant noodle kapag kumakain po tayo. Siyempre atin na po yung din, yung iba-blance. Tapos ilalagay na lang natin sa freezer na blance na para po pag kailangan natin, edi lang, kukuha na lang po tayo at isasahog po natin sa ating paglalagyan. Kasi very bulky po pag hindi po natin niluto agad, maliit ang space ng ating ref kasi nga punong-puno na. At siyempre mayroon din tayong maraming bawang at saka po yung yung shallot. Yan, kakailanganin po natin yan. Marami po ang ating hininayat dahil nga po ilalagay natin doon sa ating gulay at saka siyempre doon sa ating omelette. Yan, igigisa, nilaga po muna natin yung kunting baboy natin para lumambot po siya. Tapos atin po siyang magluluto muna po tayo ng ating gulay. Yan, atin muna pong i-chicharon ang atin pong pork. Yan, para po malutong po siya pag nilagay natin sa gulay. At siyempre ilalagay po natin yan kamahina ang apoy para hindi magtatalsikan katulad ng ginawa ko, o kaya ay alisan pag malamig pa ang kalan ng kaldero, ang kawali. Yan, so yan atin pong tinatakipan para po hindi tumalsik. At syempre sinabay na natin ang pagpiprito ng ating bangos. At syempre tanghali na po yan, na po, mag-aalauna na po kasi pag dumadating tayo dito sa bahay pag Huwebes ay mga past 12 na. So magluluto muna tayo ng ating pagkain at sa mga susunod na araw. Pag nagluluto po ako, dinadamihan ko na para po siya sa susunod na araw. Ito i-reheat na lang, o pag pwedeng ilagay sa ref ay inalagay ko lang sa ref para sunod na araw hindi ka na magluluto. So yan, mild ang apoy natin. Gusto natin yung crunchy ang ating tilapia. At yan, ang gulay po pala natin ngayon ay ginisang corn, yung sariwang corn. Pero
Nung ano ko pa po nabili yung corn na yon, ay nilagay ko lang sa sa freezer. Niyad-yad ko, tapos nilagay ko sa freezer para pag kailangan ko, edi alutuin na lang. Ganun. So yan. At tayo ay magbabahagi din pa sa ating kapitbahay ng ating gulay at saka yung chicharon na konting karne. So kumuha tayo ng bawang at sibuyas para po sa ating torta mamaya o sa ating sa ating gulay. At yan nga po, inaano na po natin yung ating kamuti tops para po ilalagay natin sa ating tortang kamuti tops. Yan, lagyan na lang natin ng salt and pepper. Yan, at lutuin natin mga siguro 10 minutes yan. Para lang po lumambot po siya at maluto. Kasi pag tinortat po natin, madali lang po siya. Kasi lalagyan lang po natin yan ng egg, diba? Diba? ng egg. Kaya, yan, mikos-mikos muna. Yan. Tapos pag luto na, ilalagay muna natin siyempre sa tasa o sa bowl. At yan, igigisa na po natin ang ating gulay. Balik natin yung sibuyas at bawang. At kung hanggang ngayon ay nanonood po kayo ay like and share. Yan. At yan na po yung ating mais. Yan. Very sweet corn. Yan. Atin lang pong likos-mikos. Yan. Kapag mainit na po at kumukulo na ay siyempre at ayun nyo pong ating tingnan din yung inyong tilapia. At baka man din masunog ay. Ayan, o diba? Ang pagka golden brown ay ang sarap pa. Makabili nga uli. At siyempre nilagay natin yung yung pinaglagaan natin ng baboy kasi nandun po yung sustansya na at dagdagan lang po natin. 3 person po ang makakakain ng ating gulay. Kaya yung isa ay ibabahagi natin sa ating kapitbahay, yung isa ay i-save natin para bukas at ang isa po ay siyempre today with the tilapia. At yung tilapia, medyo malaki-laki din yun. Kaya, kalahati ay today at kalahati ay bukas. Ganon. O yan. At maglalagay din tayo dyan ng chicken broth at chicken powder para po malasa-lasa naman. Dahil ang unti naman nga nung baboy. At pagkamahal baga nga nung baboy na ngayon. Ay ano-ano lang din naman ang manok din. Yan. Lagyan na lang natin ng mga sangkot sa para po magkalasa sa yan. Pakuluin lang natin and then pag kumulo na, ilalagay natin yung kamuti tops para po, diba, so simple pero healthy po siya. Kailangan maging healthy, maging wise tayo sa ating mga kinakain. Lalo na nowadays po na talaga namang lalo na tayo na wala namang bukid o wala namang garden. O yan ang ating tilapia. Ay, napakasarap ay. Napakalutong man din. O yan na. Save na natin. At nagluto na rin pala tayo dahil ng kanin. Parang isang cup ng kanin, 2 beses natin kakainin. Today at bukas yan. Para save sa oras at hindi tayo nag-a-access sa luto-luto. Kasi food allowance po kasi ako. Kaya yung pagkain ko ay akin lamang. Dahil hindi man ako nagaluto doon sa pagkain ng aking mga amo, ng aking mga bossing, kundi si babae ang nagluluto ng pagkain nila. Pag yung mga bata nagre-request ng mga naluto ko na nagustuhan nila, ay di siyempre na inasabi nila na ako ang magaluto. Yan. Lagyan lang din natin ng konting mais flour, corn flour, para po medyo malapot-lapot, at lagyan na rin natin ng konting panlasa. Yan, hindi po tayo masyadong hindi pa tayo maalat kasi nasanay na po tayo na kumakain na hindi tayo gumagamit ng mga sausawan. Kailangan natural lang po lasa at konting asin at saka lang po. Mahirap din po naman yung maalat kasi pag tanda nyo at yan na nga po, niluluto na natin yung omelette. Yan kaya omelette or torta sa Tagalog. At atin pong, siyempre yung iba, bibigay din po natin sa kapitbahay. Yan, share the blessing. At yan na po, inilalagay na natin ng konting at magtitira po tayo ng ating chicharon para po ilalagay natin sa top.
ng ating ano, para naman maganda ang plating, di ba? Yan ang ating torta. Madali lang naman po ang torta kasi naluto na po natin yung mga gulay, bali yung egg na lamang ang ating lutuin. At siyempre ilalagay natin din sa freezer yung iba dyan para po pag sa mga susunod na wala tayong time or tamad tayo magluto ay makuha na lang doon sa freezer. Yan, o diba, pagkadali. Siguro mga, sabihin na natin nasa 45 minutes yung tatlong putahe na yan na prepare ko. At saka, siyempre niluto. Napakadali lang. Ayan na ang tomato tops. Hindi po natin yan lulutuin ng, yung matagal na matagal. Ang ano po ng pagluluto ng green vegetable. Sa malakas na apoy nyo po lulutuin. Tapos wag nyo pong tatakpan para po hindi po magkulay, parang green na green pa rin po ang kulay ng dahon. So, yan lang po, mga 5 minutes lang po yan na ganyan is okay na. Tapos, tikman na natin kung tama ang lasa. O, luto na. O, pwede na natin patayin ng apoy kasi maluluto po siya ng kanya lang dyan pag in-stay natin. Yan. So, pakuluin muna natin ng mga 5 minutes bago natin patayin ng apoy. At luto na nga po ang ating torta. At ayan na, may second batch. Kaya, yan, niluluto po natin yung second batch niyan para po sa susunod nating bali po once a day lang ako kumakain talaga ng tunay na pagkain. Kasi ang breakfast ko po ay minsan prutas lang, minsan isang Skyflex bigay naman. O yung mga lang, o bread, isang slice na bread at saka kape. Pero ngayon nilales ko po ang kape kaya na lang po, tea. Yan, brown tea at saka ayan na po, di ba? Nahati-hati na natin at sa ating mga isisip for tomorrow, yung sa fridge na ilalagay natin sa plastic. Yan, at saka siyempre yung para bukas at yung ibibigay natin. And yung ganyan po ang buhay ni Madam Chair pag Thursday ng tanghali. At dahil nga po siyempre sa umaga is nasa church tayo. And we are very blessed and very lucky. Na yung mga employer tayo na pinapayagan tayo na lumabas kahit hindi natin day off o holiday. So thank you, Madam. Yan, at siyempre yan na nga po ang ating, dyan ako namamalingki pag Thursday kasi nga malayo dito sa amin ng ang wet market, bali supermarket lang ang dito sa amin. Kaya pag Thursday, bumibili ako ng mga sa wet market kasi mas mura-mura ang iba. Pero ang iba mahal din. So yan, at kung inyo pong naibigan mga ka-share ay paki-share, paki-like, paki-comment. Yan, at love na rin siyempre. At syempre, comment down below kung saan kayo naroroon at kung naibigan nyo pa yung ating simpleng-simpleng mga niluluto na pagkain para po sa ating sarili. Masustansya na, matipid pa, less pa ng oras, kaya saan ka pa? So, thank you very much and bye-bye everyone. God bless us all. See you next vlog. Bye-bye!